Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Brother Eli, may tanong po. Tungkol po doon sa panalangin ng Panginoong Jesucristo, may binabanggit po doon na ang sabi, Thy kingdom come. Ano po ba itong kahari na ito? Ito pa ay dumating na o parating pa lang po? Matagal lang dumating. Thy kingdom come, sabi niya, no? If that is a prayer, di ba, panalangin yun, ano? Tinuro niya sa mga apostol. If that prayer was granted, it should have come a long time ago because it was prayed by the apostles a long time ago. Di ba yung panalangin, pag matuwid ang nananalangin, pinapakinggan ng Diyos? Ang sabi ng mga Kristo nun sa mga apostol, ay dumating nawa ang kaharian mo, panalangin nyo, dumating ang kaharian. Nanalangin ng mga apostol, dumating ba o hindi? Kung pinakinggan, dapat dumating. Ang katunayang dumating, pakinggan nyo sa 6:33 ng Mateo. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Dumating na, utos na sumunod, hanapin ninyo eh. Ba't papahanap yun kung di dumating? Pagka hindi pa dumadating, pinahahanap sa'yo. Aamagin ka ng kahanap wala kang makikita wala kang palang dumating Kaya yung mga na hindi nakakaintindi, yung mga Pariseo at mga Saduseo, mga Eskriba, madidilim ang isip, hindi nila alam dumating na pala. Pakinggan nyo sa 17:20 ng Lucas. At palibhasa'y tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Nisasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Dumating na, wala pa. Nasa loob na ninyo In the midst of you. Dumating ang kaharian. Hindi dadating yun na nakikita na parang kastilyo na unti-unting bumababa sa langit at mayroong pampasakalim. Hindi ganon. Akala nila dadating yung kaharian ng Diyos is a physical kingdom na kitang-kita ng mata. No. Hindi darating yun na mapagkikita sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Doon ho kaharian ng Diyos nasa puso ng tao. Ang katunayan, 3:15 ng Kolosas. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Kita mo, di maghahari na. Yun ang kaharian Maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Kaya, paano ngayon sasabihin mo, panalangin, dumating na ang kaharian mo. Hoy, aalis na uli, hindi mo pa alam. Dumating na, aalis na nga uli. Gusto nyo patunayan ko sa inyo, dumating na, at nung dumating, inalis nga ng Diyos doon sa Israel Dumating yan una sa Israel pero matitigas ang puso nila, inalis doon. 1:6 ng Gawa ng mga Apostol. Pakinggan nyo. Tinanong nga siya nila nang sila'y nagkakatipon na nagsasabi, Panginoon, isa sa uli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Tatanong yung mga apostol, Panginoon, isasauli mo ba uli ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Bakit sila nagtanong ng ganon? Na isosoli ba ni Kristo yung kaharian sa Israel? Bakit? Inalis ba? Pakinggan nyo sa Mateo. Ganito atin nakasulat. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo. Ano sabi? Aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Kita mo? Kaya nagkaroon ng chance sa Pilipinas
Ulitin natin talata. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos. Nasa kanila na ba? Wala. Nasa kanila, dumating na sa Israel. Pero ang sabi ni Kristo sa kanyang pagpapauna sa Israel, kung sila matitigas ang bungo, pati si Kristo pinatay nila. Aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kita mo? Kaya maghanap ka ngayon. Padalhin yun sa isang bansang nagkakabunga. Diba? Kaya nga sa Pilipinas, may kaharian ng Diyos dito ngayon. Ang naghahari ang Diyos, hindi ang ministro. Ang kaharian ho, tinutuk, samahan niya ng tao yung kaharian. Naghahari ang Diyos at si Kristo. Samahan ng mga tao, hindi kahari ang kastilyo na binubuo ng bato at simento. Nakagaya nung itatayo ni Alay Lupin doon sa buntok ng Butolan. Ha? Hindi. Yan ho'y samahan ng mga tao, ang naghahari sa kanila ang kapayapaan ng Diyos at ni Kristo. Ayan ho. Kaya yung kaharian ng Diyos, dumating na yon, inalis na nga uli sa Israel yun eh. Tapos sabi ng hula, ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Alin ba yung bungang hinahanap na hindi makita sa Israel? Ano yung bunga na yon? Pakinggan nyo sa 6:22 na Roma. Tatapwat ngayong mga layan na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal. Ayun. Ang hinahanap na bunga, yung pagbabanal. Maraming iglesia ngayon, hindi kabanalan ang ginagawa, kabalbalan eh. Kailangan makita yung bunga ng ikababanal. Talagang banal. Banal sa pananamit, banal sa pagkain, banal sa pagsasama ng mag-asawa, banal na pagsusunuran ng magulang at ng anak sa magulang, banal na pakikipagkapwa, banal na pagsamba, banal na paglilingkod sa Diyos. Aalisin ang kaharian sa Israel, ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Anong bunga? Yung kabanalan. Kaya ho dito sa aming samahan, ang aming ipinipilit, yung kabanalan. Hindi kabalbalan. Pag may kabalbalan, tinitiwalag namin. Yung ibang sama, wala, nagtiwalagan. Kahit magkalunyaan sila, okay lang, malaki lang sana abuloy. Sa amin nung samahan, ang gusto namin maghari yung batas ng Diyos, yung kapayapaan ni Kristo sa ating puso. At yun ho ang pagsunod sa batas at sa katwiran at sa kalooban ng Diyos. Kasi sa kalooban ng Diyos, yung kalooban na yun, dun sinusunod yun sa kaharian. Di ba ang panalangin? Ama namin na nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, pagdating, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Kaya pagdating dito sa lupa, nung kaharian ng Diyos, masusunod ang kanyang kalooban. Doon sa kaharian. Lahat ng iglesyang hindi sinusunod ang kalooban ng Diyos, hindi pwedeng sabihin pinaghaharian sila ng Diyos. O ngayon, para naman maging dapat ka, makapasok ka sa kaharian ng Diyos, malibang ang tao ipanganak na muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. What is to be born again? To be born again, according to Jesus Christ, is to be born of water and of the Spirit. Yun nga ang bautismo. Kaya lahat ng tinatanggap sa kaharian ng Diyos, binobautismo. Congratulations pala dun sa 67 souls na binautismo ang kanina, mga kapatid. Meron yata taga rito ron eh, ano? Meron po ba rito bagong bautismo? Meron. Salamat sa Diyos. Nakapasok kayo sa kaharian ng Diyos. Andito po ang paghahari ng Diyos eh. Sa iglesia, nandyan ang paghahari ng Diyos. Kasi yung iglesia, kaharian ng Diyos yan eh. Tingnan, gusto nyo pruweba? Yung iglesia, kaharian niya ng Diyos eh. 1:6 ng Apokalipsis. Si Juan sa 7 iglesia na nasa Asia. Anong sabi doon sa 7 iglesia sa Asia? At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Ayun. Yung iglesia, ginawang kaharian nyo ng Diyos. Di ba? Kaya doon sa iglesia, naghahari ang Diyos. Sa alin mang iglesia hindi naghahari ang Diyos, hindi sa Diyos yun. Yun po ating masasabi dyan. Gandang gabi po.
Pakibasa niyo po yung Efeso 1:13-14. Efeso 1:13-14. na sa kanya, kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman, mula nang kayo magsisampalataya, ay kayo'y tinataka ng Espiritu Santo na ipinangako, na siyang patutuo sa ating mana, hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos, sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Yun po nakasulat na. Ito po ang tanong doon. Ito po bang Espiritu Santo na tatak na pinagkakaloob ng Diyos sa gumanap at sumampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo Jesus, ito po ba ay ang Espiritu ng Panginoong Kristo Jesus na sinusugo ng Ama mula sa langit sa kanyang mga anak dito sa lupa? Galatia 4:6-7. Iba po ang Espiritu Santo kaysa sa Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi po, maliwanag naman ang pagkakabanggit eh. Espiritu Santo, tapos Espiritu ni Kristo. Ngayon, sabi nyo, yung talata Galatia 4:6-7. Basahin po natin. At sapagkat kayo mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Aba, Ama. Ayun. Yun po tinutukoy dito, hindi Espiritu Santo, kundi Espiritu ng kanyang anak. Kaya, kung tayo'y anak ng Diyos, yung same feeling na naramdaman ng bugtong na anak ng Diyos, pag sinuguan tayo ng Espiritu ng anak ng Diyos, mararamdaman natin yung pangangailangan natin sa Ama bilang anak. Kaya sumisigaw ika tayo mula sa ating puso ng salitang Aba, Ama. Ayon, Abba Patros, Abba Father. Ang kahulugan ng Ab sa Hebreo, Ab, ibig sabihin nun Ama. Kaya si Abraham, ama ng maraming mga bansa. Kaya pag ikaw ay nasuguan ng Espiritu ng Diyos, ng Espiritu ng anak ng Diyos sa iyong puso, mararamdaman mo rin yung ikaw ay anak ng Diyos gaya ng naramdaman ni Kristo. Ito naman po'y iba sa Espiritu Santo. Kasi yung Espiritu Santo naman po, isang being, isang kalagayan na bukod sa anak at bukod din naman sa ama. Pakinggan nyo sa Mateo 28, ganito po ang nakasulat sa 18. Na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kakaiba po yun eh. May kanya-kanyang kalagayan yun eh. At yung tatlong kapangyarihan na yun ang dapat sumakop sa tao sa bautismo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at saka ng Espiritu Santo. Magkakahiwalay ho ito. Actually, magkakaiba ito ng tungkulin eh. Kung atin lang liliwanagin isa-isa ngayon, kukulangin po tayo sa oras. Pero yung Ama, He is the Creator. Yung Anak, He is a co-creator. And the Holy Spirit as well. Ngayon, yung tatlo na yun, may kanya-kanyang ginampanan sa paglalang. Nabasa nyo sa Henesis, nilalalang ng Diyos ang langit at lupa, yung Espiritu ng Diyos nando naman sa ibabaw ng tubig. Ano? Yung Espiritu ng Diyos na yun, yung Espiritu Santo, siya hong nagpo-forma ng face of the earth, siya naglalagay ng hugis sa mundo. 104:30 ng awit. Iyong sinusugo ang iyong espiritu, sila'y nangalalalang, at iyong binabago ang balat ng lupa. Ayun, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinusugo ng Diyos, naiiba yung mga forma ng balat ng lupa. Kaya meron hong ibang kalagayan yung Espiritu Santo kaysa kay Kristo. At iba naman yung Espiritu ni Kristo kaysa sa Espiritu Santo. Parang ganito, no? Tayong tao, may espiritu rin tayo eh. Ngayon, iba yung Espiritu Santo na ibinibigay sa atin ng Diyos dun sa ating espiritu. 8:16 ng Roma. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Sa inyo, may espiritu
na nagpapatotoo kasama ng ating espiritu. Kaya bawat tao may sarili niyang espiritu eh. Ang tawag mo sa Biblia ron, espiritu ng tao. Yun yung espiritu ng Diyos, yun ang lumalakip sa espiritu ng tao para maramdaman natin ang patutuong tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya ang sabi dun sa Efeso na ibinigay yung talata, mula nang kayo magsisampalataya, kayo tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patutuon sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Paano po makakamit ang Espiritu ng Panginoong Kristo Jesus na sinusugo ng Ama sa kanyang mga anak? Kung ang isa pong tao ay aalis sa laman, magpapabawal ka sa Diyos. Maraming bawal ang Diyos eh. Huwag kang mangangalon niya, huwag kang maglalasing, huwag kang mag-iimbot. Yung mga huwag. Basahin po natin. 1:23 ng Kawikaan. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Ayon. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, ibubuhos ko aking espiritu sa inyo. Lahat po ng saway ng Diyos, pakinggan natin. Mararamdaman natin may espiritu tayo ng Diyos. Kasi po, sa 3:17 ng Epeso, nakalagay po roon, manahan nawa ang Espiritu ni Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Tama po yun. Hindi po maaalis yung pananampalataya. Pero hindi ho sapat na sumasampalataya ka lang, tatahan na ang Espiritu ni Kristo sa puso mo. Tama po yun. Kaya kailangan, kung may pananampalataya ka, bumalik ka sa saway ng Diyos. Sumunod ka sa kanyang mga salita at doon magaganap na ibuhos sa iyo ang Espiritu. Pero kung puro lang pananampalataya, hanggang doon na lang. Hindi ka po makakatanggap ng kapuspusan ng Espiritu. Salamat po. Salamat po. Gusto ko lang pong malaman kung ano ang nasasaad sa banal na kasulatan. Kasi po, nakakuha ko na ng clippings tungkol sa kay Jesus was an only child na galing sa Vatican City ang statement. Pwede yung kayo ng mataas lang yung sugat. Jesus was an only child. Jesus was an only child and his mother Mary was a virgin throughout her life. Pope Paul II said yesterday, basing the statements on linguistic arguments. Ito naman nakalagay pala naman He based his statement that Virgin Mary is forever a virgin at he has the only child Jesus. The basis is on linguistic argument. Hindi sa Bible. Speaking during yesterday's catechism to a crowd of several thousand at the Vatican, the Pope dismissed two arguments suggesting that Mary had other children. The fact that Jesus had been termed her firstborn and that the Gospel contains references to the brothers and sisters of Jesus. John Paul explained that the term firstborn was used in Jewish law for a woman's first child. Regardless of whether other births followed, it meant a child who was preceded by no others, rather than a child born before others. As for Jesus' supposed brothers and sisters, the Pope said that neither Hebrew nor Aramaic had a word for cousin, and thus the words for brother and sisters were extended to refer to these near relatives. Ito po ay paniniwala ni Juan Paulo II na Papa sa Roma. Pero kung bibigyan ho natin ng mas matimbang na pagkilala ang nasa Biblia, lalabas po, si Maria walang kakwenta-kwentang babae. Huwag kayo munang magagalit, mag-isip muna kayo. Talaga, tinatanong ko sa inyo kasi noong nakaraang meeting natin dito, nabanggit nyo na merong ibang kapatid pa siya. Kasi lalabas wala siyang kakwenta-kwentang babae. Kaisa-isa pala niyang anak si Jesus. Sukat nung pumunta sila sa Jerusalem para makipagkatipon, umuwi sila ni Jose, nakalimutan si Jesus. Nung makauwi na at na makita wala si Jesus, bumalik hanap ng hanap 3 araw. That will be illogical. It doesn't conform with the ordinary promptings of man. Nakaisa-isang anak mo, naiwan mo pa. Anong kwenta kang ina? The possibility is, marami siyang inaasikasong anak. Kaya hindi niya napansin, nung umuwi pa sila, wala na si Jesus.
Naiwan pala sa templo. Hindi ba? Anong katunayang sa hula pa lang, hinuhulaan pa lang, magkakaroon na ng kapatid si Kristo sa kay Maria. Pakinggan nyo. Ako'y naging iba sa aking mga kapatid at taga-ibang lupa sa mga anak ng aking ina. Kita nyo, ang hula kay Kristo, I was a stranger among my brothers and sisters. A stranger among the sons and daughters of my mother. Kita mo? Ako'y taga-ibang lupa sa mga kapatid ko sa aking ina. Yun naman ang totoo eh. Si Kristo may kapatid sa ina, pero walang kapatid sa ama dahil hindi siya anak ni Jose. Totoo po bang walang translation yung salitang pinsan sa Hebrew? Palagay mong wala. Pero, may binabasa sa Biblia, mababasa sa Biblia na pinsan o kasin. Ha? Meron nung mababasa. Ngayon, sa Hebrew, explicitly, walang kasin. Kuminsan, yung kasin tinatawag na kapatid. Ano? Ang tanong ko, bakit si Juan Bautista, nakauna-unahang kasin ni Jesus Christ, hindi tinawag na kapatid niya? Oh. If that is a general truth or a general rule in the translation of the Hebrew scriptures and the Greek scriptures, dapat meron man lang instance na si Juan Bautista, pinsang buong-buo ni Jesus, tinawag na kapatid niya. Hindi eh. Ang tinatawag na kapatid niya, yung anak ni Maria at ni Jose. Ang katunayan, pakinggan nyo. Sa Marcos 6:3, ganito nakasulat. Hindi baga ito ang anluwagi? Sabi ng mga Hudyo, hindi ba ito yung anluwagi? Hindi ba si Kristo karpintero dahil karpintero tatay niya eh? Karpintero rin siya. Hindi ba ito ang anluwagi? Hindi ba ito? Ang anak ni Maria. Oh. At kapatid ni Santiago. At ni Jose. Oh. At ni Judas. Oh. At ni Simon. Oh, kita nyo. Kapatid niya si Judas eh. Tama ho yung sinabi nyo kanina na ang mga paliwanag ng ibang mga pastor talagang nanggagaling sa kanilang... Wala ho sa nakasulat. Kaya kailangan nakasulat. Tingnan ninyo. Yung argument na ginawa ng Vatican, wala ho sa nakasulat. Wala ho nakasulat na gano'n. Ang nakasulat, may kapatid siya. Gusto ko pong malaman kung ano po ang ibig sabihin po ng Apokalipsis 14 hanggang 16, 18. 14, 16 hanggang 18. Opo. Yung pong tungkol sa 666. 13, 16 po yun. po ba yun? Hanggang 18. Opo. Basahin po natin. Mamali po ako, patapagsin na kayo. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Ano po ang pag-uusapan natin, sir? Yung po tungkol dun sa bumili ho at makabili na may tanda ho, yung 666. Ano po kahulugan po noon? Alam niyo po kasi itong tinutukoy dito na isang tao at may bilang siya ng katumbas nung sa hayop, sa beast sa Apokalipsis. Ang kanyang bilang ay 666. Ito po ay isang leader eh. Isang taong malaki impluensya. Kaya pagka hindi kanya kakampi o kampon, mahirapan kang bumili at magbili. Ibig sabihin, kontrolado nila ang ekonomiya. Yan po yan. At yan po, matagal nang nagaganap. Di lang natin alam. Di ba? Miski dito sa ating bansa, pag wala kang impluensya hindi ka makakabili basta-basta eh. Di ba? Meron silang mga kartel. Meron silang sinasabing mga impluensya para ang isang kalakal
mamonopolyo. Kaya ho ngayon dito sa ating bansa, kung tayo po 70 milyon, lalabing 5 pamilya lang po ang may hawak na ekonomiya ng bansa natin Milyon-milyong pamilya, walang karapatan, walang kapangyarihan. Lalabing 5 pamilya po may hawak ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. At yan may kaugnayan doon sa taong malakas na yon sa gobyerno at sa ekonomiya. Yung 666. Yan po isang relihiyon kung pag-aaralan natin yan sa kanyang tunay na kahulugan. Yan po isang relihiyong nakakapamayani, nakasalukuyan sa ating bansa. At matagal na silang nakakapamayani. Kaya lahat ng kalakal sa bansa, sila may hawak Pakinggan nyo sa 18, 12 o 11. At ang mga mangangalakal sa lupa ay magsisiiyak at magluluksa tungkol sa kanya, sapagkat wala nang bibili pa ng kaniyang kalakal. Ng kalakal na ginto at pilak. Pagdating sa katapusan ng mundo, pagpaparusahan na itong masasamang ito, magsisiiyak ka sapagkat wala nang bibili ng kanyang kalakal. Ano yung mga kalakal na kinalakal niya? Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid, ay nangaguho ang lahat ng mga bansa at ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kanya at ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. Ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kanyang kapangyarihan ng kalayawan. Anong kalakal ang kinalakal nila sa lupa? Na kontrolado nila halos. Pakinggan nyo. Ng kalakal na ginto at pilak at mahalagang bato at mga perlas at mainam na lino at kayong kulay ube at sutla. Nyo? Mahalagang bato, mahalagang metal, pilak at ginto. Sila may hawak Pati yung fabrics, yung mga kayo, ang tawag doon sa tela. Tapos, at kayong pula, kayong kulay ube, ano pa? at sari-saring mababangong kahoy, at bawat kasangkapang garing, at bawat kasangkapang mahalagang kahoy, at tanso, at bakal, at marmol, at kanela, at espesyas, at insyensyo, at ungguwento, at kamangyan, at alak, at langis, at mainam na harina, at trigo, at mga baka, at mga tupa, at kalakal na mga kabayo, at mga karo, at mga alipin, at mga kaluluwa ng mga tao. Pati kaluluwa, kinalakal niyang mga walang yana yan. Diba? Kaya kailangan para yung kaluluwa mo maalis sa purgatorio. Kita sila Yun ang pinakamalakas pagkakitaan, yung pag-aalis ng kaluluwa sa purgatorio. Oh, naku, pataas ng pataas ang presyo nun. Kaya yun. Tungkol po dito sa... Hindi po ba marami tayong relihiyon ngayon, no po? Merong... Babanggit na ako, no? May Iglesia ni Cristo, merong... Born again. CGM, born again, kung ano pa, no? Pare-pareho naman pong... Sabi nga, sumasambala tayo sa Panginoon Diyos, di po ba? Iisa lang ang Diyos natin. Ngayon po... Kaya lang meron silang ibang katuruan, ibang doktrina, may pinapahaya, may dinadagdag sila, no? Sa palagay nyo kaya, nalulugod sa kanila ang Panginoon, at sa palagay nyo kaya, maliligtas ang nagdodoktrina ng iyong pati na ang mga nakikinig sa Kanya? Di, para wag walang magalit sa akin, mismong ang Diyos na ang tanongin natin doon sa tanong nyo. Ano? Pakinggan nyo sagot niya sa Marcos 7:7 hanggang 8. Tatapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Sabi ng Diyos.
Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Bakit? Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Bakit? Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Kaya wala akong kaluguran ng Diyos doon. Walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na ang kanilang itinuturo, aral ng mga tao. Tungkol po doon sa nabanggit ko nga po yung una, no? Mga nagtuturo, may healing pa, no? Na pinapatungan, kamukha ho ng ibang reliyon, bumanggit ho tayo na reliyon. Kamukha ng El Shaddai, PJM, pinapatungan, ano po? Kamukha po, kasi meron po ako naatinan din kay Father Corsi Legaspi. Di po ba sa Diyos din yon? Ngayon po, marami silang healing, pinapagaling, may nagpapatotoo. Palagay nyo kaya sa, halimbawa, 1,000 gumagaling ng puro kaya sa demonyo nagpapagaling, o meron din sa Diyos? O puro sa Diyos lahat? O puro sa demonyo? Dalawa pong klase ang pagpapagaling sa tao. Isang by natural healing, isang divine healing. Ang tao po, naturally gumagaling. Halimbawa, nagkaroon ka ng sakit. Yung natural processes of the body is able to heal you. Kahit walang pananampalataya, kahit nananampalataya, kahit hindi, gagaling yun, gagaling. Halimbawa, sinipong ka, gagaling yun eh. Yung virus, after so many days, magpe-fade away yun, gagaling ka. Meron naman paggaling, ang kailangan lang panahon. Meron paggaling, kailangan pahinga. Meron naman paggaling, psychosomatic, yung bang may psychological ang paggaling ng isang tao. Kaya yung mga nagsisigaling doon sa sinasabi niyong fellowship, hindi masasabing lahat yun divine healing eh. Yun kung minsan, pagpapagaling na natural kasi, kagaya halimbawa ng tao na laging sumasakit ang ulo, may migraine, ano? Alam niyo yung migraine, isa sa mga hindi maipaliwanag masyado ng siyensya yan eh. Kapapalakpak niya nagtiwala siya na siya gagaling, gumaling nga. Hindi dahil merong divine intervention, kundi merong faculties ang tao na which enables the body to heal itself. Meron pong ganyan. Tingnan niyo yung butike. Nahuli niyo, naputol yung buntot. Yun yung butike, paglaan ng araw, tutubo ulit buntot nun eh. Pero hindi nagpapalakpak kay El Shaddai yun, pero tumubo buntot. Kasi natural process po yun. Ganyan din mo ang sakit ng tao. Meron naman sakit, napapagaling through divine intervention. Galing talaga sa Diyos ang pagpapagaling. Meron naman, galing kay Satanas. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin, lahat ng gumagaling sa Diyos. Dahil nagpapagaling din si Satanas eh. Para ka nga patibayin dun sa kalokohan at sa maling pananampalataya, pagagalingin ka ng demonyo. Delikado po yun. Di sa makatuwid yung mga napapagaling nun. Mamili na kayo ron. Nandun lahat ang possibility. Maaaring natural, maaari namang psychosomatic, o psychological, maaari rin namang sa demonyo, at maaari rin namang sa Diyos. Pero hindi ho lahat sa Diyos. Maraming po salamat. Maraming salamat. Yung una ko hong tanong, kung gumagawa ho ba ng masama ang tao tulad ng paninilip, rape, kahalayan, o ibang masagwang gawain, ito po ba ay dahil sa lahi nila o sa pagkatao nila o sa masamang espiritu? Yun yung unang tanong ko. Sagutin na ho natin, baka makalimutan natin. Sige po. Unang-una ho, ang tao po hindi likas na masama. 7:29 ng Ecclesiastes. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Ayun, sabi ng Biblia, ginawa ng Diyos na matuwid ang tao.
in the original state of creation, ang tao po matuwid. Kaya nga, miski ang bata ipanganak, yung bata, makita mo, larawan na matuwid yun eh, walang malay sa masama yun eh. Hanggang sa lumalaki, nagkakaedad, tapos pagka meron ng wisyo, kuminsan pinapasukan na ng mga kung ano-anong kasamaan nasa paligid niya. Kasi alam nyo, yung kasamaan hindi ho sa loob ng tao galing yun. Yun ho'y galing sa kanyang surroundings. Pabigyan ko kayo ng halimbawa, ano po? Yung isang tao na anak ng Kapampangan, dugong Kapampangan, lolo't lola Kapampangan, tatay at nanay Kapampangan, lahat ng kapatid Kapampangan, dinala sa Maynila. Mahigit na 16 na taon di dinadala sa Pampanga. Pagdating doon, Tagalog na Tagalog eh. Hindi marunong mga Pampangan eh. Kasi walang naririnig na Kapampangan. Ano po ibig ko sabihin? Ang naka-impluwensya sa kanya, yung kanyang kapaligiran. In the molding of his character. Yung tao na nahilig manilip, ng kahalayan sa buhay, yun ho, impluwensya ng napagkikita yun. Impluwensya yun. Ang tao kasi, nang gawin ng Diyos, sabi ng Diyos, lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. We were created in the image and the likeness of God. Kaya hindi masama ang tao, per se, sa umpisa. Kaya lang kung sumama ang tao, may nagpapasama yung kanyang kapaligiran at mayroon pong kaawayan Diyos na nagpapasama sa tao, si Satanas yun. 11:3 ng 2 Korinto. Ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Tanyo, yung pag-iisip, pinapasama. Ibig sabihin, pinasasama, hindi talagang masama. Hindi ba? Baka ang inyong malinis at walang malay na pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Ang nagpapasama, yung ahas. Eh, sino ba yung ahas na yon? Pakinggan nyo. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Yun po ang nagpapasama, yung Diablo, yung ahas. Kaya, tao sa ating talagang kalaga, hindi tayo masama. Kaya lang, pinasama ng Diablo, mga ibang tao, tapos yung kasamaan na yun, natawid na ng natawid, natawid na ng natawid. Kaya, paggrabe na ng paggrabe ang kasamaan ng tao. Pagkatapos ang tao, sa kanyang sarili kasi, mahina lang siya. Ang laman natin, meron weaknesses na tinatawag, merong mga kahinaan ng tao. Yung kahinaan natin, pinapasok pa ng demonyo yun para gamitin niya yung ating kahinaan at tayo pasamain. Bawa, mahina ka sa babae, lagi kang papainan ng demonyo ng babae. Mahina ka sa pera, lagi kang papainan ng pera para malulong ka na nga ng malulong. Yun po ang ikinakasama ng tao. Ay, yung pangalawa ko pong tanong. Pero teka muna kayo. Dati mabuti, pinasama. Pagka sumama ng sumama ngayon, halimbawa, may isang lahi na, talagang inakap na nila yung kasamaan, mangyayari nun, magiging lahi na ngang masama. Nalalagay na sa lahi nila. Bawa, isang pamilya, talagang yung amay magnanakaw, yung ina magnanakaw, yung mga anak din, sa katagalan ng panahon, natuto na ring magnakaw. Nagiging lahi na nila ng magnanakaw. Pero sa umpisa, hindi po ganon. Pero meron talagang lahing ganon. 31. Kawikaan. May lahi na tumutungayaw sa kanilang ama at hindi pinagpapala ang kanilang ina. May lahi na malinis sa harap ng kanilang sariling mga mata. Ngunit, at gayunmay hindi hugas sa kanilang karumihan. May lahi o pagka mapagmataas ng kanilang mga mata. May iba-ibang lahi, may lahing mayayabang. Dahil na nga nagkahawa-hawa na, may lahi namang tumutungayaw sa ama, hindi nagpapala sa ina, meron pa nga pumapatay ng magulang .
Dahil na nga ho dun sa tumatalamak ng kasamaan sa tao. Pero sa pasibula, hindi po ganon. Kung pangalawa kong tanong, ano ho ba ang hitsura ni Jesus? Yun ho bang nakikita ko sa the eye? Kung hindi po, bakit hindi po ipinakita yung talagang tunay na anyo niya sa bawal tao? bawal po kasi sa mga Kristiyano gumawa ng larawang inanyuan. Pakinggan nyo. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Ayun. Na aking dinadalaw. Mapanibughuin. Ayaw ng Diyos na gagawa ka ng larawang inanyuan, kawangis ng anumang bagay sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Huwag kang luluhod sa kanila. Kaya yun yung paggawa, bawal eh. Kaya yung mga unang Kristiyano, hindi gumawa. Kaya wala tayong makita ngayon larawan ni Kristo na ang may gawa yung mga unang Kristiyano. Yun yung nakikita ngayong mga artifacts, ha? Yung mga nahuhukay na mga kung ano-anong mga imahen, yan huy gawa. Nag-umpisa lang nung ika-6 na siglo. 500 taon nang nasa langit si Kristo, bago lang nagsigawa yung mga tao dahil tumalikod na sila sa aral ni Kristo. Naggagawa na sila ng mga ribulto. 4:3. Kalawang Timoteo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ng magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Kaya nakahula yun, pagka wala ng mga apostol, ihihiwalay sa katotohanan ng mga tainga ng tao, ibabaling sa katha. At isa na nga sa kinatha, yung mga idolo na yan, mga santo-santo na yan, mga... Pero bakit hindi ba ho si Jesus naging tao ho? Opo. Dapat po, ipapakita yung talagang... Bawal nga. Bawal po. Bawal nga pong gawa ng larawang inanyuan eh. Kaya po, walang Kristiyano noon na gumawa ng anumang larawan ni Jesus. Kahit na ho nung bata siya, wala ho. Di Santo Niño, hindi ho po. Sige po, salamat po. Ay, salamat din po. Tatanong ko lang ko kasi yun kasing mga kamag-anak ko, mga Katoliko, yung mga namayapa na, kasi sabi ho sa ano nyo na wala silang kaligtasan kung hindi nakapakinig ng aral nyo. Paano po yung mga katulad ni Sister Teresa? Hindi ho ba, ano po ba siya? Palagay niyo po ba, matulad po ba siya ng... Alam mo, hindi naman natin sinasabing yung mga hindi nakapakinig, walang kaligtasan. Ang Iglesia ni Cristo may sabi nun. Pero, para hatulan natin yung nagdaang mga lahi ng tao na hindi pa nakakarating ang aral ng Diyos sa Pilipinas, ano? Hindi naman itinuro ng mga Kastila yan, mga praile. Sasabihin ba natin, lahat yun wala ng kaligtasan, lalabas naman malupitan Diyos, ano? Alam mo kasi, hindi natin pwedeng hatulan, hindi natin nakita pamumuhay nila, hindi mo naman napasok ang puso nila, hindi mo alam kung mabuti ang kalooban nila, kung masama. Masamang hatulan natin sila. 30. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Ayun, ang mga bagay kang lihim nauukol sa Diyos. Yung hayag nauukol sa atin. Hindi tayo dapat humatol sa lihim sa atin. Ang Diyos lang ang may karapatang humatol ng nakalihim. Yung mga buhay nila, kung paano sila gumawa, kung paano sila nakisama, paano sila kumilala sa Diyos, di natin alam yun eh. Dahil wala pa tayo noon. Para hatulan natin sila na lahat daw ng hindi maanib sa Iglesia ni Cristo, walang kaligtasan, ang lupit mo naman lalabas. Kay Sister Teresa, Brad, anong masasabi niyo sa kanya?
Alam ko po matweet po siya eh. Pagpasensyahan mo na ako, no, na mag-comment. Kasi kahit gaano ka ka-tweet, pag sumasamba ka sa Diyos-Diyusan, kasuklam-suklam ka sa Diyos. Kaya ayoko nang mag-comment. Ang pangalawa ko pong tanong, Sige po. kasi po, yung mga kaanib sa Iglesia ng Diyos, nagtuloy-tuloy po ba to? Meron po ba kayong kaanib na Iglesia ng Diyos sa Israel? Nagtuloy-tuloy na ibig mo sabihin. Yung pong Iglesia ng Diyos, katulad po nung sa inyo, ng mga kaanib, di po ba nagsimula ho yan sa Jerusalem? Apostol? Sa Jerusalem. Meron po ba tayong mga... Merong hula kasi na yung aral ng Diyos, yung mga taong pagkamatay ng mga apostol, merong mga taong masasamang pipiliting yung aral ng Diyos itago. 20, 28 hanggang 30. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakani ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking kalastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Meron mga taong masasama, meron darating na ganid na lobo. Ang ibig sabihin ng ganid na lobo, bula ang propeta, mga mangaral na hindi sa Diyos. Gagawa sila ng concerted effort para yung mga alagad noon, mailagay nila sa likuran. Sila ang makita ng mga tao. Kaya ang mangyayaring kasunod, yung sinasabi doon sa 4.1, na sa mga huling, doon sa katapusan ng era ng mga apostol, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Doon sa huling panahon ng mga apostol, after the era of the apostles, merong mga magsisitalikod sa pananampalataya. Kaya, yung iglesia noon na ipinangaral ng mga apostol, yung samahan na yun, hindi nagpatuloy ng organisado. Nagngalat sila nagkapangalat sila Ikalawang Pedro 1:1. Si Simon Pedro na alipin at apostol ni Hesukristo sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Si Pedro na apostol ni Hesukristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ang nangyari sa mga unang Kristiyano, they were all scattered kasi pinersecute sila ng mga Roman authorities Pinapatay nga sila sa mga arena ng Roma, pinapakain sa leon, tapos sinusunog sa tulos. Halos gusto sila lipulin lahat. Ganun na nangyari. Ang sumunod, yung hula ni Propeta Amos. Pakinggan. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. At sila'y magsisilaboy sa dagat at mula sa hilagaan hanggang sa silanganan, sila'y magsisitakbo ng paruot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. Kita mo, magkakaroon ng blackout Sa madaling salita, Brad, hindi ho sila nagsoli doon, hindi sila dumami doon. Kumalat po sila. Kumalat sila hanggang sa nagkamatay na. Ganun po. Salamat po. Yan ang pangyayari. Salamat din Ang katanungan ko po ay isa lang. Sige po. Ang tanong ko po sa inyo ay, ano po ang gawain ng ating Ama sa Langit at ang kanyang anak at ang mga anghel sa kalawakan? Ano ang gawain ng
Sabi nyo, isa lang ang tanong nyo, tatlo pala eh. Pero Anong gawain ng ama? kasi po, tatlo po sila eh. Ng anak at saka ng mga anghel. Alam nyo ba kung ano gawain? Umpisahan natin sa mga anghel, ano? Opo. 18 ng Mateo. Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay nakakakitang palagi ng mukha ng aking ama na nasa langit. Meron po mga anghel na ang designation magbantay doon sa mga alagad ng Diyos, yung mga kumikilala sa Diyos. Laging nagre-report sa ama yon. Dahil sila, concerned sila para doon sa mga taong 7,14. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel. Anong sabi sa 14? Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod Na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan? ayun, di ba yung mga anghel kay sinusugo upang maglingkod sa mga magmamana ng kaligtasan? 34:7. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. More or less, yan ang trabaho ng anghel. Inuutusan ng Diyos yan para yung mga mababait na tao bantayan, tapos ipagsanggalang, di ba? Kaya ang tawag dyan, anghel de la guardia. Di po ba? Yan ho isang trabaho ng anghel. Bukod dyan, meron pa pong trabaho ang mga anghel. Halimbawa, yung pagpigil ng mga bagay-bagay sa lupa. 7:1. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Alam nyo ba na may pakialam ang anghel sa kapangyarihan ng Diyos? Pwede silang pumigil ng mga events na mangyayari sa lupa. Yung mga, halimbawa, yung kapangahasan ng tao, yung abuso ng tao, it can be regulated by the powers of the angels. Pwede nilang pigilin ng hangin. In this case, yung hangin dyan, may masamang kahulugan yun. Pinipigilan ng mga anghel. Kasi hindi naman ho kayang pigilin ng tao yung hangin eh. Yung natural na hangin, walang taong makakapigil nun. Basa. Walang tao? Walang tao na may kapangyarihan sa espiritu upang pumigil ng espiritu. Ayan. Walang taong makakagawa. Ginagawa ng anghel yun. Ano? Yan, more or less, yan ang mga trabaho ng anghel. Mga anghel, sinusugo rin ng Diyos para magkaroon ng komunikasyon ang tao sa Diyos nung una. Ngayon, ano naman ho ang trabaho ng anak? Ano ho? Sabi ng ating Panginoon doon sa sa Juan, tatapwat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayoy gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Diyan, meron tayong makikita na sila palang mag-ama gumagawang pareho. Hanggang ngayon ang wika, sabi ni Jesus. Kasi yung mga Hudyo, bakit ka nagtatrabaho sa araw ng Sabat? Nagagalit sila kay Kristo dahil gumagawa siya sa Sabat. Sabi ni Jesus, nangatwiran, hanggang ngayon kahit Sabat, ang ibig sabihin, ang aking amay gumagawa at ako naman gumagawa rin. Anong ginagawa ngayon ni Kristo? Nasa langit siya ngayon eh. Ano? Pakinggan nyo sa Hebreo. Ang kinauwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Meron tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit, ministro sa santuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Sapagkat ang bawat dakilang saserdote ay inilagay upang maghandog ng mga kaloob at ng mga hain naman. Sa ganito'y kinakailangan din namang siya'y magkaroon ng anumang ihahandog. Kung siya ngay nasa lupa, ay hindi siya saserdote sa anumang paraan. Ganyan, si Kristo, ang ginagawa niya sa langit, sabi ni San Pablo, ang kinauuwian ng mga bagay na aming sinasabi ito. Meron tayong isang dakilang saserdote na nakaupo.
sa kanan ng karangalan sa mga langit. Ngayon, siya ikay ministro sa santuaryo, sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Kinakailangan ng wikang ang isang saserdote mayroong ihahandog. Kaya, si Kristo bilang saserdote, ang gawa niya maghandog. Saan ang gagaling yung ihahandog niya? Yung handog naman natin. 5:18 ng Tesalonica. Halimbawa, kayo, naghandog kayo sa Diyos ng awit, papuri. O kaya naghandog kayo ng panalangin sa Diyos. Kinukuha ni Kristo yon, inihahandog sa Ama bilang saserdote. Parang ganito po, sa Israel kasi, halimbawa, nagkasala ka, apatay ka ng kambing, ihahandog mo ukol sa kasalanan. Pero hindi ikaw ang magpupunta ron sa dakong banal para ikaw ang maghandog, kundi ibibigay mo yun sa saserdote, siya ang maghahandog para sa'yo. Doon sa Israel yon. Sa panahong Kristiyano, ang dakilang saserdote po si Kristo. Kaya yung handog natin sa Diyos, gumawa ka ng mabuti, inialay mo sa Diyos, yun si Kristo tatanggap at siya ang maghahandog nun sa Diyos bilang dakilang saserdote. Pakinggan nyo. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Meron hong pamamagitan si Kristo sa kalooban ng Diyos na nakaukol sa atin. Pag tayo nagpapasalamat, si Kristo ang nag-aalay sa Diyos ng ating pasalamat na iniaalay natin sa Diyos. Ang katunayan, sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Ayon. Sa pamamagitan ni Jesus, maghahandog tayong palagi ng mga hain ng pagpupuri sa Diyos. 2:5 ng unang Pedro. Kayo rin naman, gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal. Upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Naghahandog tayo sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Kaya ang namamagitan sa atin at sa ating handog, si Jesus. Para siguradong matanggap ng Diyos yung ating handog, si Jesus muna ang tatanggap. Kaya siya tagapamagitan Siya ngayon ang maghahandog sa Diyos. Eto Ama, itong isang aking kapatid, gumawa ng mabuti sa kapwa, iniaalay sa iyo yung kanyang ginawang mabuti. Si Kristo magpe-present nun sa Ama. Kasi kung tayo mismo magpe-present, meron tayong mga kasalanan, marungis tayo, baka hindi tanggapin ng Diyos. Kaya dadaan kay Kristo. Si Kristo, pagdaan sa kanya nung handog, okay yung handog, tayo may kasalanan, tatakpan naman ang kanyang dugo na ipinantubos niya yung kasalanan nung naghahandog. Kaya magiging katanggap-tanggap yung handog nung naghahandog kung dadaan siya kay Kristo. Kaya po si Kristo, ang trabaho niya ngayon doon sa langit, maghandog ng mga handog na inihahandog ng tao sa Diyos. Nakaupo siya, ibig sabihin nung nakaupo, hindi naman ang ibig sabihin nung nakaupo, yung lagi na lang nakaganon doon. Hindi ganon. Kundi, ang ibig sabihin nung nakaupo, He is in power. He is in control. Ayan. Yun ho ang ginagawa niya. Ang Ama, ano naman ang ginagawa? Pakinggan niyo. 32:39. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatwid bagay, ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Nakakita na kayo ng isang nagkasakit? Gumaling. Anak nyo, halimbawa, misis nyo, nagkasakit, gumaling. Gawa ng Diyos yun. Magpagaling. Nakakita na kayo ng isang taong buhay, namatay. Diyos din ang may gawa nun. Halimbawa, umulan, umaraw, gawa ng Diyos yun. Basa. Upang kayo'y maging anak. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Pagpapaulan, pagpapasikat ng araw, siya pa rin ang may gawa. Kaya maraming trabaho Diyos busy araw-araw yun Eto pa 17 ng gawa. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan
at ng lahat ng mga bagay na naririto. Siya palibasay Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay, ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. He is the provider. Siya nagsusupply sa lahat ng buhay, hininga, at lahat ng bagay. Pigilin lang ng Diyos yung hangin, patay tayo lahat Hindi ba? Siya nagbibigay ng hininga, ng lahat ng bagay. Tuloy pa. At sa Kanya, tayo'y nagsisikilos. Sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at meron tayong pagkatao. Kaya tayo nakakakilos, nabubuhay, siya nagsusupply, pati lakas mo. Kasi buhay ka man, kung wala kang lakas, di ka na makakilos. Di ba? Nakatali ka na lang sa kama. Susubuan ka, doon ka na rin umiihi. May kumakain pa ba? Doon ka na rin kaya ka nakakakilos, bigay ng Diyos yun Siya ang nagpapakilos. Ang sabi, dahil sa Kanya, meron tayong buhay. Siya nagpapakilos at meron tayong pagkatao. Yun, mga trabaho ng Diyos yan, araw-araw. Paminsan-minsan, nagpapalindol siya. Pakinggan nyo, sa 8 ng Job. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kaniyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kaniyang kinaroroonan. Pag nakakaramdam kay lindol, gawa ng Diyos yun. Siya nagpapalindol para ang tao makaalaala sa Kanya. Kung minsan nawawalan na ng alaala, pag lumindol, Panginoon ko. Tamo, nakatingla ka, Panginoon ko. Naalala mo, mula umaga hanggang gabi, ang naaalala mo, panliligaw, pagbarkada, sugal, madyong, himas dito, himas dulong manok. Nung lumindol, Panginoon ko. Hindi na ibaba niya yung baraha sandali. Tamo, naalala mo. Minsan, siya rin ang nagpapadating ng tidal wave. Pakinggan nyo. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Siya ang tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Tidal waves yun. Siya rin may gawa nun. Gusto nyo pa? Ang daing Ubusin ang oras natin. Ang daing trabaho ng Diyos araw-araw. Ito pa isa. 139. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal, at sa iyong aklat ay pawang nangasulat. Kita nyo, may aklat siya ron. Lahat ng ginagawa mo, sulat naman ang sulat doon. No? Pagdating ngayon ng paghuhukom, anong gagawin sa mga aklat? 20. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ng mga aklat, at nabuksan ng ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan, ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Kita nyo? Kaya lahat ng gagawin mo, sulat naman ang sulat doon. May nagbalik loob halimbawa, ngayon Lunes, nagbalik loob ka sa Diyos, yung pangalan mo, susulat uli doon. Basa. Pakinggan nyo, Filipos 4. Oo, ipinamamani ko rin naman sa iyo tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo, at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Ayun. Pag nagbalik loob ka sa Diyos, naglingkod ka, yung pangalan mo susulat sa aklat ng buhay. Pag nagtarantado ka, buburahin naman. Pakinggan nyo. Exodo. Sinabi ni mo. Gayon may ngayon, kung iyong ipatatawad ang kanilang kasalanan, at kung hindi, ay alisin mo ako, isinasamo ko sa iyo, sa iyong aklat na sinulat mo. Tuloy. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin, ay siya kung aalisin sa aking aklat. Kaya may bura rin dun
Baka sinulat ka na, tapos nagloko ka, para kang baptist, kahit ano raw ang gawin, ligtas pa rin. Hindi pwedeng ganun, ayaw ng Diyos nun. Buburahin ko yun, sabi ng Diyos. 10:20. Lucas. Gayunmay, huwag ninyong ikagalang ito, na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Ayun. Tanyo, kaya alam nyo, pagka naglilingkod ka sa Diyos, may register sa langit, may registry sa langit, naka-register ka. And God is concerned sa lahat ng ginagawa, pati pag-upo mo, binabantayan niya. Basa. O Panginoon, iyong siniyasat ako at nakilala ako. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Kita nyo? Pati pagtindig mo, pag-upo mo, lahat ng layon mo sa buhay, pinag-aaralan ng Diyos, tinitignan niya yun. He is concerned. In a short term, in other words, concerned ang Diyos sa kanyang mga lingkod. Kaya busy ho siya. Hindi tamad kailanman ang Diyos. Buti tayong tao, tamad iba eh. Pero ang Diyos hindi ho. Lagi siyang may gawa, lagi siyang may concern. Hindi kagaya ng sabi ng mga Baptist, wala na raw tayong gagawin. Ako, hindi totoo yun. Dapat gumawa rin tayo kung yung Diyos nga nagtatrabaho, tapos ikaw magbubulakbol. 3:9 ng unang Korinto. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. We are co-workers of God. Tayo kamanggagawa ng Diyos. Ibig sabihin, gumagawa ang Diyos, gagawa rin naman tayo. Filipos 2:13. Pagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pansa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Tanyo, isang trabaho ng Diyos, tulungan ka sa paggawa ng kanyang kalooban. Hindi kasi natin kayang mag-isa. Kaya siya, tumutulong siya sa atin. Sabi ni Pablo, kung ang Diyos ang aking katulong, ano pat ating masasabi ng buong tapang? Ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Ngayon. Kaya ang Diyos, tinutulungan niya pang magtrabaho yung kanyang mga lingkod para wag kang madaig ng mga tarantado. Kaya sabi ni Pablo, masasabi ko ng buong tapang, kung ang Diyos ang aking katulong, hindi ako natatakot. Ano magagawa sa akin ng tao? Kaya walang kwenta lahat ng tao sa mundo. Pagkampi-kampihan ka na, pagdating sa katwiran, katulong mo ang Diyos, hindi ka kayang igiba. Ganun po yun. Kaya ang Diyos, maraihong trabaho yan. Alam niyo kung i-anuin ko lahat yan, meron pa, ang daif pa eh. Gusto niyo pa? Kaya lang, wala na tayong panahon para doon sa iba. Marami pa ho eh. Meron pang mga paghahayagan Diyos na ginagawa, mga lihim, meron pa siyang yumayapak sa mga lihim na dako ng saka na lang yun. Susunod naman. Uy po, Father Ali. Tatanong ko lang po yung may bautismo po sa tubig. Yung bautismo po din sa apoy, kasi na po yung gumaganap po nun. Alam mo, yung bautismo sa apoy, iisa lang ang makakagawa nun. Sabi ni Juan Bautista ito, ang makita mo. At nagpatotoo si Juan na nagsasabi, nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. At siya hindi ko nakilala. Tatapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. Ayon. Ang makita mo na babaan ng Espiritu, siya ang bumabautismo sa Espiritu Santo at sa kabila, sa katotohanan ay binabautismohan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Tatapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Si Kristo lang ang makakagawa nun. Doon po sa mga nananampalataya po. Oo. Si Kristo lang. Huwag ka maniniwala sa pastor na sila bautismo ang kanila sa apoy. Biro mo gagawa ng argol, yung para bang ring na
kabakal, ring, lalagyan ng bulak, tapos lalagyan ng gas, tapos sisindihan, saka kapapapasukin doon. Kalukuhan yun. Sa muna, ginawa kang parang leon sa circus, pinapapasok doon sa... Yung sinasabi sa Biblia, ang gagawa ng bautismo sa apoy, ang ating Panginoong Jesus. Ano po yun, mapipil din po nung yung mga Kristiyano po yun, yung mga sasamba. Kasi ano ba kahulugan ng bautismo sa apoy? Pakinggan mo sa Zacarias. At ang ikatlo, at aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. At sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. At sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Ang kahulugan nung pagbautismo sa apoy, pagsubok yun. Pag nabautismo ako na po sa tubig, trial na po yung... Pagkatapos ng bautismo sa tubig, may darating trials. Yun ang bautismo sa apoy. Sa individual na na po yun, na Kristiyano po. Salamat po. Trials yun. Unang Pedro 4:12. Salamat po, brother. Pakisulat mo at basahin mo na lang yun. Maraming salamat din. Ang itatanong ko lamang po, dahil sa dami ng relihiyon ho ngayon, ano po kaya ang maililigtas na relihiyon sa darating na paghuhukom ng Panginoon? Siyempre, ang ililigtas ni Kristo, yung sinasabi niya sa Biblia. Wala hong iba. Iisa lang naman ang totoo eh. Yung nasa Biblia. Kaya nga ho doon kami umanib eh. Tayong lahat dapat doon mag-affiliate sa nasa Biblia. Unang Juan 1:3. Yaong aming nakita. Yaong aming nakita at narinig. Ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Ayun. Yung narinig namin, yung aral yung nakita nilang pagtuturo ni Jesus, yun ang ibinabalita namin sa inyo upang kayo magkaroon ng pakikisama sa amin, sabi ng mga apostol. Kaya tayo, we have to establish fellowship with the apostles. By what? Tuloy. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Yun yung sinulat nila, yun ang ating tatanggapin. Doon tayo sasapi sa nakasulat. Kung ano man yung aral na yon sa kanyang kabuuan, yun ang ililigtas. Hindi po pwede yung magtatayo ang tao ng kanya-kanya reliyon tapos ligtas din. Wala hong karapatan ng taong magtayo. 127:1. Malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Ayun, malibang ang Diyos ang magtayo ng bahay, walang kabuluhang gumagawa ang nagtatayo niyaon. Ano ho ba yung bahay na Diyos lang ang may karapatang magtayo? Pakinggan niyo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos. Ayun, ang bahay ho ng Diyos, yung iglesia. Walang karapatan ng kahit sinong magtayo nun. Ang Diyos lang ang nagtayo nun. Tayo ngayon, hindi na tayo magtatayo. Sasapi na lang tayo dun sa iglesia ang nasa Biblia. Yun ho ang totoo. Yung nasa Biblia. Hindi kami o iman sumapi rin doon. Mga iglesia ngayon, mga tinayo ng tao yan eh. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Tanyo, sapagka hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos because of their ignorance of the righteousness of God at sa pagsusumakit nilang maitayo ang sa kanilang sarili. Sila nagtayo, sarili nila ay tinayo, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya maraming iglesia ngayon tayo ng tao. Brother Eli, sabi nyo dati na ang pagmimilagro ay tutulungan ng demonyo. Ano ang masasabi nyo sa isang batang 6 to 7 years old ay nakapanggagamot? Siya ay taga Sibakan, Balanga, Bataan. At siya po ay maraming napagagaling. Hindi ba ho ang bata ay sa Diyos? Wala na po. Ang bata po sa Diyos, kung sa kanyang sarili. Pero pag may nagmamanipula, iba po yun. A child by himself is of God. Pero kung yung bata, tinuturuan ng matanda ng katataduhan, merong bata nun sa Pasay, tinuruan ng kalokohan eh. Na kunyari, ikay magmilagro tayo.
Nagmilagro naman sila nung magtatay. Kumita sandali, nabuko. Tanyo? Bata per se, sa Diyos yan. Pera yung udyok ng nakatatandang manluloko. Pagka nauudyok ka na, magmilagro man yan, sa demonyo na rin yung milagro. Pero yung bata, sa Diyos yun. Hindi mananagot sa Diyos yung bata Naintindihan niyo po punto ko? Yung bata mananatiling sa Diyos. Yung nag-uudyok doon, yung tarantado. Ngayon, hindi mananagot sa Diyos yung bata. Pero po pwedeng maging kasangkapan ng demonyo yung bata. Pakinggan nyo. May mga bata naging kasangkapan ng demonyo kay Eliseo. At siya'y umahon sa Betel mula roon. At samantalang siya'y umaahon sa daan, may nagsilabas sa bayan na mga bata at tinuya siya. At sinabi nila sa kanya, umahon ka, ikaw nakalbo ang ulo. Umahon ka, ikaw nakalbo ang ulo. Si Propeta Eliseo, umaahon sa Betel, nakasalubong mga bata. Walang yung mga bata ito, tinutukso, propeta ng Diyos, kalbo raw. Umahon ka, kalbo, umahon ka, kalbo. Ano nangyari? At siya'y lumingon sa likuran niya, at nangakita niya, at sinumpa niya sila sa pangalan ng Panginoon. At dooy lumabas ang 2 osong babae sa gubat, at lumapa ng 44 na 2 bata sa kanila. Ayun. Tayo, nung tukso yun si Eliseo, may lumabas na 2 babaeng oso, nilapa yung mga bata. Kita nyo? Kaya may bata, nauudyukan din ng masama, pero hindi mananagot sa Diyos yun. Kasi yung bata, walang malay sa sarili Magiging dapat pa rin sa Diyos yun, pero pwedeng pakilusin yun ng masama. Ano po ba ang gamit ng pag-aantanda? Mahalaga po ba ito? Pag-aantanda po. Ano ang gamit? Opo. Ayun. Ano raw ang gamit ng pag-aantanda? Ewan ko po. Wala po kasi sa Biblia yun Hindi naman utos ng Diyos yun ngayon, papayag kayo, papaliwanag ko ayon sa librong Katoliko. Sige. Ang sabi po dun sa Katisismong Katoliko, sabi ron, ang tanda ng Santa Cruz, ipag-adya mo kami, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Di ba ganon? Ang tanda raw ng Santa Cruz, sabi dun sa katisismo, pag-aadya sa kaaway. Kaya nga, bago ka bumaba sa hagdan, pagkaalis ka, nag-aantanda ka muna kasi para ipag-adya ka sa kaaway, di ba? Pag may umaalulong na aso, parang may aswang. Pag kinikilabutan ka, antanda ka agad. Di ba? Pagka medyo natatakot ka, nag-aantanda agad. Kasi pag-adya raw yun sa kaaway. Pero ang nakakapagtaka, bakit pagka tatapat ka sa simbahan, may kaaway sa loob? Di ba? Halimbawa, may prosesyon. Bawa, hili-hilero yung mga santo, may prosesyon. May pagdaan sa kanto at nandun siya. Pag-adya mo ko dito sa kaaway. Yung prosesyon, lumalakad yun Aba doon sa Pasa, yung mga Katolikong manang doon, nakalagpas na, nag-cruise na siya, pinagadya na siya, hahabulin doon sa kabilang kanto, abangan na naman uli. Pagdating, pag-adya mo. Ano yun? Kayo na nga mag-isip doon, huwag kayo magagalit kayo na lang mag-isip. Sabi ng katisismo, pag-aadya raw sa kaaway. Bakit pagharap mo sa simbahan, sa pare, sabi nung mga members, pag-adya mo kami sa kaaway. Sasagot naman yung pare, malaking-malaki, pag-adya mo ko rin sa maraming itong kaaway. Yun ang labas nun Yun ang labas nun. Basahin nyo. Sa katisismo, sinulat ni Padre Luis de Amelquita. Nakalagay doon. Ang tanda ng Santa Cruz, pag-adya mo kami, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Maliwanag na ang gamit ng ang tanda, pag-adya sa kaaway. Pero bakit pagdaan sa simbahan, pagharap sa pari, nagkakukurus? Siguro magkaaway kayo, hindi lang kayo umaamin. Yun lang lalabas doon. Diba? Nasa sa inyo na po, kayo na bahala mag-isip. Ayoko namang magpasama ng kahit na sino.
Brother Soriano, tatanong ko lang kung tama yung ginagawa ko. Kasi bali, mula noon nagbasa ako ng Biblia, may nabasa ako sa Biblia na bawal daw kumain ng dugo. Tsaka yung inaalay sa mga Diyos-Diyosan po. Pakisilbin. Sige, tuloy. Bali, tama ho ba yung ginagawa kong ganun? Kasi yung mga kasama... Alin ang ginagawa mo? May nabasa kang bawal kumain ng dugo. Sabi? Bali, hindi na po ako makain ng dugo ngayon. Oo, ba't naman mo itatanong kung tama? Ikaw pala mismo nakabasa. Kasi po, bali, pinagtatalunan po namin sa bahay na hindi daw bawal kumain ng dugo. Alam mo kasi sa Katoliko, walang bawal kainin, di ba? Bali, Katoliko nga po ako. Kahit nga bulati, pwedeng kainin sa Katoliko, di ba? Kahit aso na nasa gasaan, di ba? Kahit na ibon na binigti, pwede. Manok na namatay sa sarili, pwede. Pero kung susunod ka sa Biblia, yung mga hayop na namatay sa sarili, ayaw ipakain ng Diyos yun eh. Pakinggan mo. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na namatay sa sarili. Kung Biblia pag-uusapan, bawal yun. Pero sa Katoliko, kahit ano makakain mo eh. Di ba? Kaya nakatingin ka naman ng worm burger. Hindi ba? Yung worm burger. Yung bulati, ginawang burger. Walang bawal. Sa Sabadista, bawal yun. Yung daga, bawal sa Sabadista yun. Sa Katoliko, kinakain ng daga, di ba? Yung palaka, bawal sa Sabadista yun. Kinakain din natin ng palaka. Maraming bawal sa Sabadista eh. Kaya kung ang pag-uusapan, bawal na pagkain, talagang maraming bawal sa Sabadista. Wala naman bawal sa Katoliko. Ngayon, sa Iglesia naman ni Cristo, bawal naman ang kumain ng dugo, hahawiin mo lang. Ganun. Kasama siya sa sabaw, hahawiin mo lang, kakainin mo na yung sabaw. Ganun sila. Kanya-kanyang mga virtud dyan eh. Pero kung Biblia ang babasahin mo, doon ka maniwala sa Biblia. Huwag kang kabahan. Pag nabasa mo sa Biblia, sinunod mo, huwag kang kabahan. Yung yung mga pagkain inaalay po sa Diyos-Diyosan. Lalo nang masama yun. Bakit po kaya ipinagbawal yun? Hain sa Diyos-Diyosan yun eh. Pakinggan mo kung bakit pinagbawal sa Diyos. Subalit sinasabi ko na ang mga bagay na inihahain ng mga hentil ay kanilang inihahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo magkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonyo. Yun. Sa demonyo pala naaala yun, hindi sa Diyos eh. Kaya ba't kaya kakain nun? Kasi po sa... halimbawa, meron kang kilalang Chinese. Opo. Yung mga pagkain nila, hinahandog nila kay Buddha. Diyos-Diyosan si Buddha, huwag kang kakain nun. Kasuklam-suklam sa Diyos yun. Meron nga akong suki sa Divisoria, binibilang ko ng sotanghon. Naghihintay ako dun sa kanilang taga-buhat. Marami kong biniling mga sotanghon eh. Siguro 3 bundle. Hindi ko kaya. Hahatid ka, kaya lang naghatid pa. Sabi niya, hintay ka muna dyan, upo ka dyan. Nung matagal-tagal na, kumuha siya ng orange doon sa altar ni Buddha, binibigay sa akin. Sabi ko, ayoko, hindi ako kumakain yan. Hindi ka kumakain orange. Kumakain ka ako, pero hindi yung galing doon. Kasi pagka inialay na sa mga Diyos-Diyosan, nakakadungis ng puso ng basa. Gayunmay, wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyosan, ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan, at ang kanilang budhi, palibhasa'y mahina, ay nangahahawa. Ayun, ang budhi mo, pag mahina, nahahawa ka dun sa impluensya ng Diyos-Diyosan. Alam mo ba, Iho, ang impluensya ng Diyos-Diyosan sa tao? Hindi nga po. Meron ka bang ideya kung ano nagagawa ng Diyos-Diyosan sa tao? Wala po. Pakinggan mo, babasahin natin. 1:21 ng Roma. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba
at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Dahil dito ay ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita. At palibasay, hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip. Kita mo yung mga taong kumikilala at sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, ibinigay ang wika sila ng Diyos sa mahalay na pita. At sa mahalay na pag-iisip. Sa 24. Dahil dito sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo, at gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Nakita mo, ang impluensya ng Diyos-Diyusan pati sa sexes. Dahil sa pagsamba ng tao sa Diyos-Diyusan, yung mga lalaki pinalitan nila yung katutubo. Yung mga babae, pinalitan nila rin yung katutubo. Ang babae, gumagawa ng kahalayan sa kapwa babae. Ang lalaki, ganun din naman sa kapwa lalaki. Kaya masama ang impluensya ng Diyos-Diyusan. Alam mo ba kung bakit ngayon laganap yung kinakasal lalaki sa lalaki at babae sa babae? Dahil sa impluensya ng Diyos-Diyusan yan. Yun ang nababasa sa salamat po. Paano ang tamang paraan ng pagdalangin? Yun ba kailangan mag-sign of cross o tumingala, yumuko, kumikita? Alam mo kapatid, ang pananalangin sa Diyos merong sinasabi ang Biblia na ang mga alagad pag nananalangin nakaluhod. Pero walang sign of the cross. Tapos, pag sila nananalangin na nakaluhod, yumuyuko sila sometimes. Sometimes naman tumitingala sila sa langit. Pwedeng tumingala, pwedeng yumuko. Yung pagyuko, larawan ng paggalang sa Diyos yun. Yun naman pagtingala, parang larawan naman yun ng paghahanap mo ng kalinga ng Diyos. Pinakikita mo ang Diyos nasa langit. Nakasulat yan sa 95:6 ng awit. Pakinggan. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod, tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Tayo ikay magsiyukod, tayo magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. At actually, yun ang ginawa ng mga alagad. Nung nananalangin sila sa Diyos, yumuyukod sila, lumulod sila. Ngayon, ang panalangin, wala yung sign of the cross o kaya rosaryo. Bawal nga ng Diyos yung ulit-ulit Ayun lang, maraming salamat. Maraming salamat din. Ang katanungan ko po ay ganito. Totoo po ba o saan parte ng Biblia ang sinasabi na lahat na kaganapan o pangyayari dito sa sanlibutan, sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap ay nakasulat na yan ay nagaganap o magaganap? Nasa Apokalipsis Kapitulo 1, ganito nakasulat kapatid. Pakinggan mo. Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo. Ito sabi niya, isulat mo ang mga bagay na nakita mo. Past na yun, nakita na, Tapos? At ang mga bagay ngayon. Present, yung ngayon. Tapos? At ang mga bagay na mangyayari sa darating. Future. Kaya sa Biblia nakasulat yung past, present, at saka future. So ibig sabihin na doon nakalagay yung sinasabi na what has been written has been done. Must be done. Must be done. Doon yun sa Apocalypse. It must come to pass. Okay, thank you.
Meron lang po akong isang itatanong tungkol sa confession o ng isang tao. Kanino po ba dapat sabihin ang kasalanan o hihingi ng kapatawaran ng isang kasalanan sa tao? Kailan po makakamtan ang kapatawaran? Kapatid, kung confession ang pag-uusapan o pangungumpisal, kailangan ipaham makakapagpatawad sa kasalanan mo, no? Unang-una yung 32 ng awit. Aking kinilala ang aking kasalanan at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Unang-una, dapat sa Diyos mo ikumpisal eh. Kasi, minsan, pag ikinumpisal mo sa tao, may gulo eh. Halimbawa lang naman, yung misis ng kumpari mo, sinalisihan mo. Nangyari na. Nagsisisi ka. Pag sinabi mo sa kumpari mo, tatagain ka nun. Diba? Pero, pag sa Diyos mo inamin, pinahayag mo sa Diyos, nagsisi ka, tumalikod ka, 28:13. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Siya ka nagpapahayag, nagko-confess, at iniiwan yun, magtatamo siya ng habag ng Diyos. Kaya walang pinakamaganda, mangumpisal ka sa Diyos. So, kailan dapat makamtan ang kapatawaran kung sa Panginoon po? Antimano or sa darating pang mga panahon? Hindi. Pagka taos puso ang pagsisisi mo, yung oras na yun, patatawarin ka ng Diyos. Ngayon, para makatiyakan ng pagpapatawad, alam mo, lahat ng yan, pati yung pagsisisit, pagbabalik loob, dapat mahulog yan sa bautismo, sa baptism. Sinabi ni San Pedro, magsisi kayo, magbautismo kayo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Nandun ang final na pagpapatawad. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat eh. Ako ay magtatanong ng ganito. Sa Biblia, nababasa natin na hihiwalayin ang mananampalataya kaysa hindi mananampalataya. Pagkatapos, bababa ang Panginoon Jesucristo at kahari ng isang Ngayon, ang paghaharian ng Panginoon Jesucristo ay yung mga makasalanan na hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon dahil naiwalay na. Ngayon, ano mangyayari sa gobyerno ngayon ng tao? Bawat isang bansa at saka yung United Nations. Anong magagawa nila ngayon nun? Mangyayari po ron yung gobyerno na ni Kristo ang iiral sa mundo. Kasi yun ang sinasabing millennium na paghahari ni Kristo, meaning Jesus Christ will be the King all over the earth. Kaya ang mangyayari, mababaliwala yung mga United Nations na yan. And Jesus Christ will reign as a King. At yun ang magbibigay ng pag-asa dun sa mga taong hindi nakakilala sa Kanya ng panahong kasalukuyan. Ayun, sana gusto kong isunod na tanong may chance ba yung tao na maligtas? Meron po. Yan ay maraming salamat. Ang may chance po, yung hindi pa nakakilala kay Kristo. Pero halimbawa, kagaya nyo, nakapakinig na kayo. Tapos nabasa nyo ng Biblia, ayaw pa kayo sumampalataya, wala na kayong chance. Hindi, nagsampalataya pero hindi nakaabot sa yung standard. Tama po yun. Tama. Kasi ganito po For all you know, ngayong panahong ito, meron pong 1,200,000,000 Muslim. Merong 1,000,000,000 na mga Buddhist, Shintoist, at saka yung mga Bombay na naniniwala sa iba-ibang Diyos. Halos 80% ng sangkatauhan ngayon hindi nakakakilala kay Kristo. Marami yung hindi kumikilala kay Kristo. And they will be given a chance. Pero tayo nakarinig kay Kristo, tapos nakakilala ng Biblia, dapat ngayon pa tayo sumunod na dahil pagka dumating yung panahon na yon, hindi na ho tayo kasali sa bibigyan ng parol. Salamat. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga nanood.
at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.